May mga umaga. Nagugustuhin mong ibalik ang oras. Isang umaga, nakaupo ako sa aking beranda sa Batangas. Tahimik. Ang amoy ng kapeng barako ay kasama ng malamig na simoy ng hangin. Sa edad na 66, ito na ang aking paraiso. Payapa, isang buhay na pinaghirapan. Isang buhay na isinakripisyo para sa nag-iisang taong pinakamamahal ko sa mundo, ang aking kapatid, ang aking bunso, si Celia, dahil sa pagmamahal. Ibinibigay mo ang lahat, hindi ba? Noong mga bata pa kami, at maaga kaming naulila, ako ang tumayong ina sa kanya. 20 anyos pa lang ako, pero binitawan ko ang sarili kong mga pangarap para lang mapagtapos siya. Bawat sentimong kinikita ko sa pagiging nurse, bawat butil ng pawis, lahat ay para sa kanya. Para makita siyang ngumiti, para mabili ang mga gusto niya. Ako ang naghatid sa kanya sa altar noong ikinasal siya kay Marco. Ang buong akala ko, iyon na ang katuparan ng lahat ng sakripisyo ko. Ibinigay ko siya sa isang lalaking nangakong aalagaan siya. Mamahalin siya. Hanggang sa kanilang pagtanda, ang buong akala ko, ligtas na siya. Hanggang sa tumunog ang telepono noong Martes ng umaga. Isang tunog na tila bumasag sa katahimikan ng buong probinsya. Nasa kabilang linya si Marco. Ang boses niya ang nanginginig. Pero hindi ito ang panginginig ng isang taong nagluluksa. Ito ay iba. May halong pagmamadali. May lamig na hindi ko maipaliwanag. Martha, sabi niya. At ang pangalan ko ay parang hirap na hirap lumabas sa kanyang bibig. Si Celia, bumagsak siya. Dinala namin sa St. Jude sa Maynila. Brain aneurysm daw, sabi ng mga doktor. Huminto siya sandali. Sabi nila, wala na raw pag-asa. Wala na raw pag-asa. 3 salita. 3 salita na sumaksak sa puso ko. Ang kape sa aking tasa ay biglang nawalan ng init. Ang simoy ng hangin ay biglang naging mabigat. Hindi ko na halos maalala kung paano ko ibinaba ang telepono. Ang tanging alam ko lang, kailangan kong makarating sa kanya. Habang binabagtas ko ang SLEX mula Batangas papuntang Maynila, ang isip ko ay lumilipad. Brain aneurysm? Si Celia? Imposible. Ang kapatid ko ay ang pinakamalakas na taong kilala ko. Nag-eehersisyo siya araw-araw. Maingat sa pagkain. 2 linggo pa lang ang nakalipas, magkasama kami. Nagtatawanan pa kami tungkol sa mga plano niyang magbakasyon sa Italy. Paano nangyari ito? Paano? Pagdating ko sa ospital, ang eksenang bumungad sa akin ay parang isang pelikula. Naroon si Marco sa labas ng ICU. Namumula ang mga mata. Gusot ang damit. Ang itsura ng isang asawang nagdadalamhati. Niyakap niya ako ng mahigpit. Wala na siya, Martha. Wala ng brain activity. Kailangan na nating magdesisyon. Doon nagsimula ang malamig na kilabot sa aking batok. Pagod ako sa biyahe. Gulat. Nagluluksa. Pero may isang bagay na hindi tama. Tinawag akong pabigat? Hindi. Pinalayas na parang aso? Hindi pa. Pero ang ginawa niya, mas masakit. Sa gitna ng aming pagluluksa, habang ang kapatid ko ay nakahiga at lumalaban pa para sa kanyang buhay. Ang inaatupag niya ay ang pagpirma ko sa mga papeles. Para hindi na siya mahirapan, sabi niya. Ito ang gugustuhin ni Celia, ang mamatay ng may dignidad. Ang bilis, masyadong mabilis. Para bang matagal na niya itong pinaghandaan. Para bang sabik na siyang matapos ang lahat. Wala siyang utang na loob. Hindi sa akin, kundi sa asawa niya, sa babaeng nangakong mamahalin niya, habang buhay. Ang pagmamadaling iyon ang unang sampal ng kataksilan. Pero tahimik lang ako. Tumango ako. Umiyak ako. Hinawakan ko ang mainit pang kamay ng aking kapatid. Hinayaan kong isipin ni Marco na nakuha na niya ang gusto niya. Hinayaan kong isipin niya na ako ay isang matandang kapatid lamang na nalulunod sa kalungkutan. Pero hindi nila alam na sa ilalim ng mga luhang iyon, ang isip ng isang nurse na may 40 taong karanasan ay gumagana. Nakikita ng mga mata ko ang hindi nila nakikita. Ang mga monitor, ang mga chart,
ang mga galaw ng mga doktor na tila hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Sa sumunod na 2 araw, ang silid sa ICU ng St. Jude's ay naging aking mundo. Isang maliit na espasyo na puno ng mga tunog na sabay-sabay na nagbibigay pag-asa at nagpapahiwatig ng katapusan. Ang mahinang huni ng ventilator na humihinga para sa aking kapatid, ang ritmikong tunog ng heart monitor na nagpapatunay na ang puso niya ay tumitibok pa, at ang nakakabinging katahimikan sa pagitan ng bawat pagbisita ng doktor. Sa loob ng 40 taon bilang isang nurse, sanay ako sa amoy ng ospital, sa amoy ng antiseptic at sakit. Ngunit ngayon, ang bawat paglanghap ay tila lason, puno ng kalungkutan at pagdududa. Isang maliit na binhi ng pagdududa na itinanim ng panginginig sa boses ni Marco sa telepono, na sa bawat oras na lumilipas ay dahan-dahang tumutubo sa aking isipan. Ang mga doktor. Sila ang unang nagdilig sa binhing iyon. Partikular na ang isang Dr. Santos, ang attending physician ni Celia. Sa tuwing kakausapin niya ako, ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin ng diretsyo. Titingin siya sa pader sa likod ko, sa medical chart na hawak niya, o pinakamatindi sa lahat, titingin siya kay Marco na para bang humihingi ng pahintulot. Ang mga paliwanag niya ay puno ng mga teknikal na salita. Massive hemorrhage, no neurological response, grim prognosis. Mga salitang alam ko, mga salitang ginamit ko na rin sa mga pamilya ng pasyente ko noon. Pero ang paraan ng pagsabi niya, walang pakiramdam. Malamig, para siyang nagbabasa ng isang script. Minsan, sinubukan kong magtanong ng mas detalyado. Doktor, sabi ko, nakita ko na ang mga kaso ng aneurysm. Pwede ko bang makita ang resulta ng kanyang CT scan? Gusto ko lang maintindihan kung gaano kalawak ang pinsala. Ang sagot niya ay mabilis at umiiwas. Nasa akin ang mga resulta, Mrs. Reynolds. Kinukumpirma nito ang aming mga natuklasan. Ang mahalaga ngayon ay ang magdesisyon para sa kanyang kapakanan. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Umiwas siya, at sa pag-iwas niyang iyon, lalong lumakas ang aking kutob, at si Marco, ang bayaw ko. Ang kanyang pag-arte ay masahol pa sa isang baguhang aktor. Ang kanyang kalungkutan ay parang isang kasuotan na isinusuot niya tuwing may ibang tao sa silid. Kapag kami lang dalawa, ang kalungkutan ay napapalitan ng pagkainip. Palagi niyang binabanggit ang mga papeles. Martha, napag-usapan na namin ito ni Celia. Ayaw niyang maging gulay. Martha, kailangan nating igalang ang mga hiling niya. Martha, handa na ang mga papeles. Isang pirma mo na lang ang kailangan. Araw-araw, paulit-ulit niyang sinasabi. Minsan, nahuli ko siyang kausap sa telepono ang isang punerarya, habang ang kapatid ko ay nasa kabilang kwarto lamang, humihinga pa sa tulong ng makina. Sino ang gumagawa noon? Sino ang nag-aasikaso ng burol habang ang puso ng asawa mo ay tumitibok pa? Ang kanyang pagmamadali. Hindi ito pagmamadali ng isang taong gustong tapusin ang paghihirap ng minamahal. Ito ang pagmamadali ng isang taong may hinahabol na deadline. At pagkatapos, dumating si Carla. Ang babaeng ito ang nagpatubo ng husto sa mga binhi ng pagdududa. Sa unang araw, nakatayo lang siya sa malayo, sa may pintuan. Sa ikalawang araw, nasa tabi na siya ni Marco. Ipinakilala siya sa akin bilang isang grief counselor mula sa ospital, pero may mali. Ang mga grief counselor ay hindi nagsusuot ng sapatos na Manolo Blahnik o may dalang Louis Vuitton na bag sa isang ICU. Ang mga grief counselor ay hindi humahaplos sa braso ng isang biyudo sa paraang napakapamilyar, napaka-intimate. At ang tingin niya kay Marco, hindi iyon tingin ng isang profesional. Iyon ay tingin ng isang nagmamay-ari. Minsan, sinubukan kong kausapin siya. Miss Carla, sabi ko, salamat sa tulong mo sa bayaw ko. Saang ahensya ka nga pala galing? Gusto ko sanang magpadala ng pasasalamat. Nagulat siya. Nataranta. Hindi na po kailangan, ma'am. Trabaho lang po. Ang kanyang mga sagot ay laging maikli at nakahanda. Isang gabi, nakita ko sila sa pasilyo. Akala nila walang nakakakita. Nakasandal si Marco sa pader at si Carla ay nakatayo sa harap niya. Ang mga kamay nila ay magkahawak. Nagbubulungan sila at nang makita nila ako,
Bigla silang naghiwalay na parang mga teenager na nahuli ng kanilang mga magulang. Sa sandaling iyon, alam ko na, hindi siya grief counselor. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Noong Martes ng hapon, nasa hotel ako malapit sa ospital. Sinusubukang ipahinga ang aking isip at katawan nang tumawag si Marco. Ang boses niya sa telepono ay may kakaibang sigla. Isang sigla na hindi nababagay sa sitwasyon. "Martha," sabi niya, at ang tono ay masaya. Sa tingin ko, oras na. Alam kong mahirap ito, pero hindi ito gugustuhin ni Celia. Sabi ng mga doktor, ngayon na raw dapat tayo magdesisyon. Inihanda ko na ang mga papeles. Pwede ka na bang pumunta? Bawat selula sa aking katawan ay sumisigaw na may mali. Pero ano ang sasabihin ko? Na ang kanyang boses ay masyadong masaya? Na ang aking kutob ay nagsasabing sinungaling siya? Sasabihin nilang dala lang ito ng pagluluksa. Kaya't tumango na lang ako sa kawalan at sinabing, sige, papunta na ako. Ang bawat hakbang ko pabalik sa ospital ay parang paglalakad patungo sa aking sariling bitayan. Alam kong may mangyayaring masama. Ramdam ko sa aking mga buto. Pagpasok ko sa silid ni Celia, ang eksena ay eksaktong tulad ng inaasahan ko, para itong isang dula na matagal nang inensayo. Naroon si Marco, nakatayo sa isang tabi ng kama, at sa tabi niya, si Carla, na hindi na nag-abala pang magpanggap. Nakatayo siya doon na parang siya ang asawa. Ang kamay ay nakahawak sa baywang ni Marco. Ang kanilang mga mukha, may parehong ekspresyon. Hindi kalungkutan, kundi pananabik. Sa ibabaw ng bedside table, naroon ang isang salansan ng mga papeles, at sa ibabaw nito, isang ballpen na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, nag-aanyaya. "Martha, salamat sa pagdating mo," agad na sabi ni Marco. Ang kanyang mga salita ay mabilis at walang emosyon. Alam kong mahirap ito, pero nilinaw na ng mga doktor. Wala na si Celia. Ang mga papeles na ito ang magbibigay sa atin ng pahintulot na tanggalin ang mga makina at hayaan siyang pumanaw ng mapayapa. Bilang kapatid niya at healthcare proxy, kailangan mong pumirma. Dito, at dito, at dito. Itinuro niya ang 3 linya para sa pirma. Ang kanyang daliri ay halos tumutusok sa papel. Masyado siyang mabilis magsalita. Masyadong sabik. Inabot ko ang ballpen. Naramdaman ko ang lamig ng plastik sa aking mga daliri. Ang aking kamay ay nanginginig. Tumingin ako sa mukha ng aking kapatid na payapa sa kanyang pagkakahiga. Paalam. Bunso. Bulong ko sa aking isipan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Handa nang tapusin ang bangungot na ito. Pero bago pa man dumampi ang dulo ng ballpen sa papel, may humawak sa aking pulso. Isang mahigpit ngunit nanginginig na pagkakahawak. Nagmulat ako ng mata. Isang batang nurse, marahil nasa mga huling taon ng kanyang 20s, na may kulot at itim na buhok na nakatali ng mahigpit. Lumitaw siya mula sa kung saan. Ang kanyang mga mata, puno ng takot. Isang tunay na takot na hindi maipagkakamali. "Ma'am," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit puno ng pagkaapurahan. "Huwag po kayong pipirma ng kahit ano. Pakiusap, magtiwala lang po kayo sa akin." Ang kanyang mga mata ay sumulyap kina Marco at Carla, at pagkatapos ay bumalik sa akin. Nakita ko ito. Ang takot na iyon ay hindi para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kapatid ko. Namula ang mukha ni Marco. "Excuse me, Nurse Jenkins," sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas. "Pamilya ang nag-uusap dito. Wala ka sa lugar." Ngunit hindi binitawan ng nurse. Si Jenkins pala ang pangalan, ang aking pulso. "Kailangan ko pong makausap si Miss Reynolds ng kami lang. Tungkol po sa schedule ng gamot ng kapatid niya." "Pwede namang maghintay ang schedule ng gamot," sabad ni Carla, humakbang pasulong. "Sobra na ang pinagdadaanan ni Mr. Thornton para dagdagan niyo pa ang problema." Ngunit nanindigan si Jenkins. "Protocol po ng ospital na kausapin ang pamilya ng pribado tungkol sa ilang bagay." 10 minuto lang po." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. 10 minuto lang po, Miss Reynolds. Iyon lang po ang hinihiling ko.
Mayroong isang bagay sa kanyang desperasyon na nagtulak sa akin na magtiwala. Ibinalik ko ang ballpen sa mesa. Marco, sabi ko, palagay ko kailangan ko rin ng sandali. Sobrang bigat nito. Bigyan mo ako ng 10 minuto para makausap ang nurse, para malinawan ang isip ko. Pagkatapos, pipirma ako. Napanood ko ang pag-igting ng panga ni Marco. Napanood ko si Carla na may ibinulong sa kanyang tainga. Ngunit hindi sila makatanggi nang hindi magmumukhang kahina-hinala. Kaya't tumango si Marco ng pilit. 10 minuto, Martha, pero pakiusap. Naghihirap si Celia. Bawat sandaling ipinagpapaliban natin ay kalupitan. Halos kaladkarin ako ni Nurse Jenkins palabas ng silid, pababa sa isang pasilyo at papasok sa isang maliit na consultation room. Nilock niya ang pinto sa likuran namin at nakita ko ang kanyang mga kamay na nanginginig ng husto na halos hindi niya maipasok ang susi. Ang tunog ng paglock ng pinto ay parang isang hudyat. Isang hudyat na ang anumang sasabihin niya ay hindi dapat marinig ng iba. Miss Reynolds, sabi niya, humaharap sa akin. Ang kanyang boses ay basag. Puwede akong matanggal sa trabaho dahil dito. Puwede kong ikawala ng lisensya ko. Pero hindi ko kayang manood na lang habang pinapatay nila ang kapatid ninyo. Ang salitang iyon, pinapatay, para akong sinuntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Anong pinagsasabi mo? Sabi ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Murder? Ang sabi ng doktor. Hindi alam ng mga doktor ang alam ko, putol niya sa akin. Ako ang primary nurse ni Celia sa nakalipas na 72 oras. Pinanood ko ang kanyang mga neurological response. Miss Reynolds, ang kapatid ninyo. Hindi siya brain dead. Nasa isang medically induced coma siya. Oo, pero ang kanyang EEG ay nagpapakita ng aktibidad. Ang kanyang mga reflexes ay naroon. 2 araw na ang nakalipas noong wala si Mr. Thornton at ang babaeng iyon sa silid, nagsagawa ako ng sternal rub test. Sumimangot ang kapatid ninyo. Iyon ay isang pain response. Ang mga pasyenteng brain dead ay hindi tumutugon sa sakit. Ang aking pagsasanay bilang isang nurse ay biglang bumalik sa gitna ng aking pagkabigla. Pero ang mga ulat ng mga doktor, lahat ay batay sa mga pagsusuri na ginawa habang naroon si Mr. Thornton. Napansin ko na palagi siyang nagpupumilit na nasa loob ng silid tuwing may neurocheck. At nakita ko siyang kausap si Dr. Santos, ang attending. Nakita ko siyang nag-abot ng isang bagay na mukhang sobre. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Tingnan ninyo. Baka mali ako. Baka nakakakita ako ng mga bagay na wala naman dahil bata pa ako at walang karanasan. Pero 2 gabi na ang nakalipas, hindi ako makatulog. Kaya bumalik ako para tingnan ang kapatid ninyo, bandang 2:00 ng madaling araw. Naabutan ko si Mr. Thornton at ang babaeng iyon na si Carla sa loob ng silid. Silang 2 lang kasama si Celia. Ang IV bag, pinalitan. Pero wala iyon sa schedule na inihanda ko. Tiningnan ko ang bag pagkatapos. May nagdagdag ng karagdagang sedatives. Higit pa sa kung ano ang inireseta. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato sa kanyang telepono. May timestamp, isang litrato ni Marco na nakayuko sa IV ni Celia. Isang litrato ni Carla na nagbabantay sa pinto. Isa pang litrato ng label ng IV bag na nagpapakita ng mga gamot na hindi dapat naroroon. Ipinagbigay alam ko ito sa aking supervisor. Pagpapatuloy ni Jenkins, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero sabi ni Dr. Santos, nagkamali lang daw ako na siya ang nag-utos ng pagbabago ng gamot at nakalimutan lang i-update ang chart. Sinabihan niya ako na kung mag-aakusa ulit ako, tatanggalin ako sa trabaho dahil sa insubordination. Pero Miss Reynolds, tinitingnan ko ang chart ni Celia bawat shift. May isang taong patuloy na nagdaragdag ng kanyang sedation. Sapat lang para panatilihin siyang hindi tumutugon. Pero hindi sapat para tuluyan siyang patayin. Kailangan muna nila ang mga papeles na iyon. Kailangan nilang magmukhang legal ang lahat. Ang aking isip ay gulong-gulo. Bakit? Bakit gagawin ito ni Marco? Nag-atubili si Jenkins. Hindi ko po siguro dapat sabihin ito, pero narinig ko silang nag-uusap sa hallway kahapon.
Ang babaeng iyon, si Carla, hindi siya grief counselor. Tinawag niya si Marco na baby. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagiging malaya sa wakas at isang bagay tungkol sa isang life insurance policy at paglipat sa Cayman Islands kapag tapos na ang lahat. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa aking isipan na may nakakakilabot na kalinawan. Ang life insurance ni Celia, ang 150 milyong pisong policy na kinuha niya 5 taon na ang nakalipas. Ang bahay na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyon. Ang mga investment account. Ang aking kapatid. Mas malaki ang halaga niya kung patay kaysa kung buhay para sa isang lalaking tila nakahanap na ng iba. Mayroon ka bang pruweba? Tanong ko. Ang aking boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Kahit anong tatayo sa korte. Hindi po sapat, sabi ni Jenkins. Mga obserbasyon ko lang, mga litrato ko, ang salita ko laban sa isang doktor at isang mayamang tao. Pero Miss Reynolds, kapag pinirmahan ninyo ang mga papeles na iyon, tatanggalin nila ang life support sa loob ng 1 oras. At naniniwala ako na sa tamang paggamot, sa tamang pagbabawas ng sedation, ang kapatid ninyo ay maaaring magising. Kung gayon, kailangan natin ng pruweba, sabi ko. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang 40 taon sa emergency room ay nagturo sa akin ng maraming bagay tungkol sa mga tao, sa pagbasa ng mga sitwasyon, sa mabilis na pag-iisip sa ilalim ng pressure. Ang isip ko ay tumatakbo na. At kailangan natin ito sa susunod na ilang minuto bago pa maghinala si Marco. Isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Mapanganib, posibleng iligal, pero kinakailangan. Tumingin ako kay Jenkins na nakatingin sa akin, naghihintay ng direksyon. May access ka ba sa mga security camera? Tanong ko. Dahan-dahang tumango si Jenkins. Ang mga recording ay nasa security office. Pero kaibigan ko, si Mang Berto, isa sa mga guwardiya. Kung sasabihin ko sa kanya na kailangan kong suriin ang footage para sa isang posibleng incident report, gawin mo, putol ko sa kanya. Kunin mo ang footage mula sa silid ni Celia sa nakalipas na 72 oras. Mag-focus ka sa mga oras na si Marco ay mag-isa kasama niya o kasama ang babaeng iyon at may kailangan ka pang gawin. Kinuha ko ang aking cellphone. Babalik ako sa silid na iyon. Sasabihin ko sa kanila na handa na akong pumirma. Pero gagawa ako ng paraan para maantala. Magtatanong ako, hahayaan kong ipaliwanag ni Marco ang lahat ng detalyado. Gusto kong ipasuri mo sa isang tao ang kasalukuyang antas ng sedation ni Celia, ngayon din. Nang hindi nalalaman ni Dr. Santos. Mayroon bang ibang doktor dito na mapagkakatiwalaan mo? Si Dr. Reyes, agad na sabi ni Jenkins. Siya ang pinuno ng neurology. Hindi siya sakop ng serbisyo ni Dr. Santos. Matino siya, makaluma. Hindi niya kinukonsinti ang anumang irregularidad. Hanapin mo siya. Ipakita mo sa kanya ang chart ni Celia ngayon din. At Jenkins, sabi ko, tinititigan siya sa mata. I-record mo ang lahat. Kung may sasabihin sina Marco at Carla na maglalagay sa kanila sa alanganin habang nasa loob ako, kailangan natin itong dokumentado. Tumango siya. Ang pag-unawa ay nababasa na sa kanyang mga mata. Ang silid po ay may audio monitoring para sa kaligtasan ng pasyente. Kung i-activate ko ito mula sa nurses station, lahat ng sasabihin sa loob ng silid na iyon ay mare-record. Gawin mo, sabi ko. Bibigyan kita ng 20 minuto sa halip na 10. Sabihin mo kay Marco na kailangan ko ng medical clarification tungkol sa mga form. Bago ako lumabas, hinawakan ko ang kamay ni Jenkins. Ang kamay na kanina ay nanginginig ay ngayon ay mas matatag na. Mag-iingat ka. Sabi ko, kayo rin po. Sagot niya. Humugot ako ng malalim na hininga. Pinakalma ang aking sarili at inihanda ang aking mukha. Isang maskara ng kalungkutan at pagkalito. Ang pagganap ng aking buhay ay magsisimula na. Naglakad ako palabas ng consultation room. Handang harapin ang mga ahas na naghihintay sa labas. Dala ang isang lihim na sandata. Ang katotohanan. At ang pag-asang hindi pa huli ang lahat. Ang pag-asa na ang 20 minutong ito
ay sapat na para iligtas ang aking kapatid. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, hindi ako basta na lang manonood. Oras na para lumaban. Oras na para sa singilan. 20 minuto. Iyon ang bintanang ibinigay ko kay Jenna. 20 minuto para iligtas ang buhay ng aking kapatid. Habang naglalakad ako pabalik sa silid ng ICU, ang bawat tibok ng aking puso ay isang pagbilang. Ang aking mukha ay isang blankong canvas ng pagluluksa, ngunit sa loob, ang aking isip ay kasing talas ng isang scalpel. Ang mga taon ng pagharap sa mga sitwasyong buhay at kamatayan sa ER ay nagsilbing aking ensayo para sa sandaling ito. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong maging kapani-paniwala. Pagpasok ko sa silid, agad na tumayo si Marco. Ang peking pag-aalala ay muling nakapinta sa kanyang mukha. Si Carla ay nasa tabi niya. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng pagkainip. "Martha, sa wakas," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na ginhawa. "Handa ka na ba?" "Halos," sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig para maging mas makatotohanan. Kinuha ko ang mga papeles mula sa bedside table. Hinawakan ang mga ito na para bang napakabigat. Kailangan ko lang maintindihan ang ilang bagay. Bilang isang nurse, kailangan kong masigurado na ginagawa natin ang tamang bagay. Nakita ko ang bahagyang pagkibot ng mata ni Marco. Lumapit si Carla sa kanya. At sa pagkakataong ito, napansin ko, hinawakan niya ang kamay ni Marco. Hindi na nila ito itinatago. "Ano pa ang kailangang intindihin?" sabi ni Marco. Isang bahid ng pagkayamot ang gumuhit sa kanyang boses. Naging malinaw na ang mga doktor. Brain dead na si Celia. Wala nang pag-asa. Alam ko, iyon ang sinabi ni Dr. Santos. Sagot ko ng maingat. Nagkukunwaring binabasa ang mga dokumento. Pero naiisip ko lang ang tungkol sa pangalawang opinyon. Laging sinasabi ni Celia na gusto niyang subukan ang lahat ng pagpipilian. Baka dapat tayong kumonsulta sa isa pang neurologist bago tayo. "Wala nang panahon para dyan," putol ni Carla. At pagkatapos ay tila nahimasmasan. Ang ibig sabihin ni Mr. Thornton ay pahahabain lang nito ang hindi na maiiwasan at magdudulot lang ng mas maraming paghihirap. Tama si Carla. Mabilis na sabi ni Marco. At sa totoo lang, Martha, ang mga gastusin ay lumalaki. Bawat araw sa mga makinang ito ay nagkakahalaga ng libo-libo. Hindi gugustuhin ni Celia na ubusin ang kanyang yaman sa isang bagay na wala namang patutunguhan. Ayan na. Ang unang pagkakamali. Ang kanyang isip ay nasa yaman na. Nasa pera. Siyempre, sabi ko ng mahina, tinitiyak na ang mikropono ay maririnig ang bawat salita. Gusto ko lang masigurado na naiintindihan ko ng lubusan ang sitwasyong medikal. Sinabi mo na brain aneurysm, tama? Pero nakakita na ako ng mga pasyenteng may aneurysm dati. Karaniwan, mayroong CT scan, isang angiogram. Gusto ko sanang makita ang mga imahe ni Celia para lang maintindihan kung ano talaga ang nangyari sa bunso kong kapatid. Ang mukha ni Marco ay lalong namumula. Nagawa na ang mga scan. Nagpakita ito ng malawakang pagdurugo. Nasa kay Dr. Santos ang mga iyon. Gusto ko pa ring makita, giit ko. At gusto ko ring maintindihan ang timeline. Bumagsak siya sa bahay, sabi mo. Ano ang ginagawa niya noong nangyari iyon? Siya ay. Nagsimula si Marco at pagkatapos ay natigilan. Nasa itaas siya. Narinig ko ang isang kalabog. Anong oras ito? Banda 9:00 ng umaga. At tumawag ka agad sa 911? Tanong ko. Ang aking mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Isa pang paghinto. Mas mahaba sa pagkakataong ito. Bueno. Tiningnan ko muna siya. Sinigurado kong humihinga siya. Gaano katagal bago ka tumawag? Hindi ko alam, Martha. Siguro 10 minuto. Nabigla ako. Ang 10 minuto ay napakahabang panahon kapag ang isang tao ay may pagdurugo sa utak. Sabi ko, pinapanood siyang mabuti. Bawat segundo ay mahalaga. Hinawakan ni Carla ang kanyang kamay. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya sa isang napakahirap na sitwasyon. Sigurado akong ginawa niya, sabi ko. At pagkatapos ay ibinaling ko ang aking pansin kay Carla. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat.
Carla, naging napakalaking suporta mo. Gaano katagal mo nang kilala si Marco? Kumurap siya, hindi handa sa tanong. Sa ospital po. Tulad ng nabanggit ko. Bilang grief counselor, aling ahensya ka nga pala galing? Gusto ko sanang magpadala sa kanila ng isang papuri para sa iyong dedikasyon. Hindi na kailangan yan, matalim na sabi ni Marco. Martha, ang mga tanong na ito ay hindi na mahalaga. Ang tanging mahalagang bagay ay ang kondisyon ni Celia, na wala ng pag-asa. Ngayon, pipirmahan mo ba ang mga papeles na ito o hindi? Tumingin ako sa aking kapatid, na nakahiga ng napakatahimik sa kama. Ang mga makina, humihinga para sa kanya, nagbabantay sa kanya, pinapanatili siyang buhay sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng isang tao na gawin ang kabaligtaran. Kailangan ko lang ng isa pang bagay, sabi ko. Gusto kong magpaalam ng maayos. Mag-isa, 5 minuto lang kasama ang kapatid ko, at pagkatapos, pipirma ako. Nakapagpaalam na tayong lahat, tutol ni Marco. Pakiusap, sabi ko. Hinahayaan ang aking boses na mabasag ng tunay na emosyon. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. 5 minuto lang. Hindi niya maaaring tanggihan iyon nang hindi magmumukhang isang halimaw. Bumuntong hininga siya. Sige, 5 minuto. Maghihintay kami sa labas. Habang paalis sila, may ibinulong si Marco kay Carla na hindi ko narinig. Ngunit nakita ko ang paraan ng pagtingin ng kanyang mga mata sa mga papeles sa bedside table. Nakita kong hinawakan niya ang ballpen na para bang tinitiyak na naroon pa rin ito. Ang kanilang kasabikan ay halos mahahawakan na. Sa sandaling sumarado ang pinto, lumapit ako sa tabi ng kama ni Celia at hinawakan ang kanyang kamay. Mainit pa rin. Kapit lang, bunso, bulong ko. Nandito si ate, palagi akong nandito para sayo. At pagkatapos, nakita ko ito, isang napakaliit na pagkurap ng kanyang mga talukap. Napakabilis na maaari kong isipin na guni-guni ko lang. Pero alam kong hindi. Tama si Jenkins. Bago pa matapos ang aking 5 minuto, dahan-dahang pumasok si Jenkins sa silid, isinara ang pinto sa likuran niya nang walang ingay. Ang kanyang mukha ay isang halo ng takot at tagumpay. Sinuri na ni Dr. Reyes ang kanyang chart. Galit na galit siya, bulong niya. Ang kanyang sedation levels ay 3 beses na mas mataas kaysa sa nararapat para sa isang pasyente sa kanyang kondisyon. Nag-utos na siya na bawasan ang mga gamot, at Martha, inilahad niya ang isang tablet. Nakuha namin ang security footage. At doon, pinanood ko ang 72 oras ng mga kasalanan ni Marco na umikot ng mabilis. Siya, na inaayos ang mga IV bag kapag walang nurse na nakatingin. Siya at si Carla, na naghahalikan sa isang madilim na pasilyo. Akala nila walang nakakakita. Siya, na nakikipagkita kay Dr. Santos sa isang parking garage. Inaabutan ito ng isang makapal na puting sobre. At ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat, footage mula sa umaga nang bumagsak si Celia. Si Marco, na pumapasok sa kanilang silid tulugan, bandang 8:00 ng umaga, may hawak na isang heringgilya. Si Celia, na nakikita sa siwang ng pinto na mahimbing pang natutulog sa kama. 30 minuto ang lumipas. Si Marco, na tumatawag sa 911, sinasabing kababagsak lang ng kanyang asawa. Ininiksyonan niya siya ng isang bagay. Sabi ko, ang aking hininga ay tila naipit sa aking lalamunan. Siya ang may kagagawan nito. Nakatawag na si Dr. Reyes sa security ng ospital at sa mga pulis. Sabi ni Jenkins, papunta na sila. Pero Martha, malapit nang mapansin ni Marco na may mali. Kailangan nating panatilihin siya rito. Ako na ang bahala, sabi ko nang may bagsik. Ibinalik sa kanya ang tablet. Ang aking kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Lumabas ako sa waiting area kung saan nakatayo sina Marco at Carla, magkalapit na nagbubulungan. Nang makita nila ako, bigla silang naghiwalay. Pero hindi sapat ang bilis. Handa na akong pumirma. Sabi ko, ang aking boses ay walang laman, walang emosyon. Ang mukha ni Marco ay nagliwanag sa tagumpay. Salamat sa Diyos, Martha. Ginagawa mo ang tamang bagay. Magpapasalamat si Celia. Naglakad kami pabalik sa silid ng magkakasama. Kaming 3. Kinuha ko ang ballpen. Itinapat ko ito sa unang linya ng pirma.
Huminga ako ng malalim at pagkatapos, itinaas ko ang aking tingin kay Marco. Bago ako pumirma, sabi ko, ang bawat salita ay mabagal at malinaw, mayroon lang akong isang tanong. Naghihintay siya, ang ngiti ay nakapaskil pa rin sa kanyang mukha. Kailan mo sinimulang planuhin ang pagpatay sa kapatid ko? Ang katahimikan sa silid ay biglang naging mabigat. Nakakabingi. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay dahan-dahang naglaho na para bang isang maskara na natutunaw, pinalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, takot. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha, naiwan ang isang maputlang bersyon ng lalaking nakatayo sa harap ko. Si Carla ay napasinghap, ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang bibig. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Nauutal na sabi ni Marco. Martha, ang pagluluksa. Nagiging irrational ka na. Ako ba? Ibinaba ko ang ballpen sa mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa plastic ay umalingaw-ngaw sa silid. Dahil ba sa pagluluksa, kaya napansin ko na ininiksyonan mo si Celia ng isang bagay noong umaga siyang bumagsak, na labis mo siyang binibigyan ng sedatives para panatilihin siyang walang malay, na sinuhulan mo si Dr. Santos para pekein ang kanyang mga neurological assessment? Baliw ka na, sabi ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Wala kang pruweba ng... Sa katunayan, marami kaming pruweba, sabi ng isang bagong boses mula sa pintuan. Lumingon kaming lahat. Pumasok si Dr. Reyes sa silid, kasunod ang 2 pulis at ang security ng ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng anumang emosyon. Mr. Thornton, ako si Dr. Reyes, pinuno ng neurology. Sinuri ko ang kaso ng iyong asawa at ako ay nasusuklam. Hindi lamang naging kriminal na kapabayaan ang kanyang pangangalaga, ngunit may malinaw na ebidensya ng sinasadyang pananakit. Si Marco ay umatras patungo sa pinto, ngunit hinarangan ito ng mga security guard. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang hayop na nakulong sa isang sulok. Katawa-tawa ito. Gusto kong makausap ang aking abogado. Magkakaroon ka ng pagkakataong iyon, sabi ng isa sa mga pulis habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng pag-click ng metal ay ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa loob ng 3 araw. Richard Thornton, ikaw ay inaaresto sa salang attempted murder at conspiracy to commit murder. May karapatan kang manahimik. Sinubukang tumakbo ni Carla, ngunit madali siyang nahuli ng pangalawang pulis. Carla Morrison, ikaw ay inaaresto rin bilang isang accessory. Habang inilalabas sila, si Marco ay sumisigaw tungkol sa mga maling akusasyon at si Carla ay humahagulgol. Ang kanilang mundo ay gumuho sa harap mismo nila. Bumaling sa akin si Dr. Reyes. Miss Reynolds, ang kapatid ninyo ay ililipat na agad sa ibang unit sa ilalim ng aking direktang pangangalaga. Binabawasan na namin ang kanyang sedation habang nag-uusap tayo. Kung tama ang mga obserbasyon ni Nurse Jenkins, maaaring magsimulang magising si Diana sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod at sinalo ako ni Jenkins sa siko. Magiging okay na siya, bulong niya. Ang susunod na ilang araw ay magiging kritikal. Tapat na sabi ni Dr. Reyes. Pero oo, naniniwala akong mayroon siyang tunay na pagkakataong gumaling. Salamat sa inyo at kay Nurse Jenkins. Nahuli natin ito sa tamang oras. Tumingin ako kay Jenkins, ang matapang na batang babae na isinugal ang lahat para iligtas ang isang pasyenteng halos hindi niya kilala. Salamat, bulong ko. Ang aking mga luha ay sa wakas ay bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng ginhawa. Iniligtas mo ang buhay ng kapatid ko. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Iyon naman po ang trabaho natin, hindi ba? Una sa lahat, huwag manakit. 48 oras. Iyon ang pinakamahabang 48 oras ng aking buhay. Nakaupo ako sa tabi ng bagong kama ni Celia, sa isang pribadong silid. Hawak ang kanyang kamay, pinapanood ang bawat paghinga niya, naghihintay, at pagkatapos, nangyari ito. Ang kanyang mga talukap ay kumurap, 1 beses, 2 beses, at pagkatapos, dahan-dahan, nagmulat ang kanyang mga mata. Ang pagkalito sa mga ito ay dahan-dahang nawala
habang nauubos ang epekto ng mga gamot. At pagkatapos, tumuon ang kanyang tingin sa aking mukha. Martha. Ang kanyang boses ay paos, mahina, ngunit ito ang kanyang boses. Nandito ako, bunso. Sabi ko. Pinipisil ang kanyang kamay. Nandito si ate. Anong? Anong nangyari? Mahabang kuwento, sabi ko. Pero ang maikling bersyon, ang asawa mo ay isang halimaw. At magiging maayos ka na. Sa sumunod na linggo, habang lumalakas si Celia, ang buong lawak ng kataksilan ni Marco ay nabunyag. Pinlano niya ito ng ilang buwan. Marahil mas matagal pa. Si Carla Morrison ay isang babaeng nakilala niya sa isang kumperensya 1 taon na ang nakalipas at mayroon na silang relasyon mula pa noon. Nang mabanggit ni Celia na gusto niyang i-update ang kanyang testamento para mag-iwan ng mas malaki sa mga charity, nagpanik si Marco. Kailangan niyang mamatay si Celia bago pa niya mabago ang anumang bagay. Ang iniksyon noong umagang iyon ay isang maingat na, kinalkulang dosis na idinisenyo para magdulot ng stroke o aneurysm nang hindi halatang lason. Sa tulong ni Dr. Santos na binili sa halagang 2 milyong piso, pineke nila ang kanyang mga medical record para ipakita na siya ay brain dead, gayong siya ay nasa malalim na sedation lamang. Ang life insurance policy ay magbabayad ng 150 milyon. Ang bahay, ang mga investment, lahat ay mapupunta kay Marco. Nakapag-book na sila ni Carla ng mga flight papuntang Cayman Islands na naka-schedule na umalis 1 araw pagkatapos ng planong pagkamatay ni Celia. Ngunit sa halip, sina Marco at Carla ay parehong nahaharap sa 25 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong para sa attempted murder. Si Dr. Santos ay nawalan ng kanyang lisensyang medikal at nahaharap din sa mga kaso. At si Celia, laban sa lahat ng inaasahan, ay halos ganap na gumaling. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo ako sa tabi ni Celia sa korte para sa diborsyo. Mas payat siya at may bahagyang pilay sa kanyang paglakad na sabi ng neurologist ay maaaring hindi na tuluyang mawala. Ngunit siya ay buhay. Ipinagkaloob sa kanya ng hukom ang lahat, bawat sentimo, bawat ari-arian. Si Marco ay walang maiiwan kundi ang kanyang selda sa bilangguan. Habang naglalakad kami palabas ng korte, sa ilalim ng sikat ng araw, ikinawit ni Celia ang kanyang braso sa akin. Salamat, sabi niya ng mahina. Sa hindi pagpirma sa mga papeles na iyon. Sa pagtitiwala sa iyong kutob. Pasalamatan mo si Nurse Jenkins, sabi ko. Siya ang tunay na bayani. Plano ko, sabi ni Celia. Sa katunayan, pinupondohan ko ang isang scholarship sa pangalan niya sa nursing school para sa mga mag-aaral na nagpapakita ng pambihirang katapangan sa moralidad. Naglakad kami ng tahimik sandali at pagkatapos ay huminto si Celia at tumingin sa akin. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Akala ni Marco mas malaki ang halaga ko kung patay ako, pero nagkamali siya. Mas malaki ang halaga ko ngayong buhay ako. Makikita ko ang aking mga pamangkin na magtatapos. Matutuloy ko ang biyaheng iyon sa Italy at makakapagpatotoo ako laban sa kanya sa korte. Ngumiti siya at ito ay mabangis. At mabubuhay ako sa aking buhay na alam kong kahit anong subukan niyang kunin sa akin. Nabigo siya. 3 buwan matapos ang araw na iyon sa korte. Natagpuan namin ang aming sarili sa isang lugar na malayo sa amoy ng ospital at sa anino ng kataksilan. Nakaupo kami sa puting buhangin ng El Nido sa Palawan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, pinipintahan ang langit ng mga kulay kahel, rosas at ginto. Ang tubig sa aming harapan ay kasing linaw ng kristal, at ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang bulong ng kapayapaan. Isang bulong na nagsasabing, tapos na ang lahat, ligtas na kayo. Sa tabi ko, nakaupo si Celia. Ang kanyang buhok ay hinahangin, at ang kanyang mukha, na dati maputla at puno ng sakit, ay ngayon ay may kulay na mula sa sikat ng araw. Ang bahagyang pilay sa kanyang paglakad ay halos hindi na mapansin kapag nakaupo siya. Pero ang pinakamahalaga, ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay buhay na muli. Kumikinang. Puno ng pag-asa. At, sa kabilang tabi niya, nakaupo si Jenna, ang batang nurse na isinugal ang lahat. Inimbitahan siya ni Celia na sumama sa amin sa biyaheng ito
Isang maliit na paraan ng pasasalamat para sa isang regalong hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Sa una, tumanggi siya. Nahihiya. Trabaho ko lang po iyon, sabi niya. Pero iginiit namin. Ito ang kanyang unang bakasyon sa loob ng 2 taon. At sa pagtingin sa kanya ngayon, habang nakangiti siyang pinapanood ang paglubog ng araw, alam kong ito ay isang bagay na matagal na niyang kailangan. Itinaas ni Celia ang kanyang baso ng champagne. Ang mga bula ay sumasayaw sa ilalim ng papalubog na liwanag. Para sa mga pangalawang pagkakataon, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Isang boses na minsan kong inakalang hindi ko na maririnig muli. Itinaas ko rin ang aking baso. Para sa pakikinig sa ating kutob, dagdag ko, naaalala ang malamig na kilabot na naramdaman ko sa bawat salita ni Marco. Ngumiti si Jenna at itinaas ang kanyang baso. Para sa paggawa ng tama, kahit na nakakatakot, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong tuklas na kumpiyansa. Nagtagay kami. Ang tunog ng aming mga baso na nag-uumpugan ay isang maliit na selebrasyon. Isang selebrasyon ng buhay, ng katapangan, ng katarungan. Habang iniinom ko ang champagne, pinanood ko ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw at naisip ko kung gaano kami kalapit sa pagkawala ng lahat. 10 minuto, iyon lang ang naging pagitan ng buhay at kamatayan, ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Isang pakiusap ng isang estranghero na nagtiwala sa kanyang sariling kutob. 10 minuto na bumago sa lahat. Kung hindi dahil sa 10 minutong iyon, ang champagne na ito ay maaaring inumin ni na Marco at Carla sa Cayman Islands, nagdiriwang sa kanilang kasamaan. Ang katawan ni Celia ay maaaring matagal nang nasa ilalim ng lupa, at ako ay mabubuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay, nadala ang bigat ng isang desisyon na pinagsisisihan ko. Hindi alam na ako mismo ang pumirma sa death warrant ng aking sariling kapatid, pero hindi iyon ang nangyari. Dahil may isang taong pumili na magsalita, dahil may isang taong pumili na makinig. At habang nakaupo kami roon, sa katahimikan ng papalapit na gabi, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Ang paghilom ay isang mahabang proseso. May mga gabi pa rin na nagigising si Celia dahil sa mga bangungot. May mga araw pa rin na ang galit ay bumabalik sa akin na parang lagnat. Pero ang mahalaga, magkasama kami. Magkasama naming haharapin ang bawat bagong araw. At sa pagtatapos ng kuwentong ito, gusto kong mag-iwan sa inyo ng isang tanong. Ang parehong tanong na itinatanong ko sa aking sarili gabi-gabi. Naranasan niyo na ba ang sandaling iyon? Ang isang iglap kung saan kailangan niyong pumili sa pagitan ng kung ano ang mukhang lohikal at kung ano ang isinisigaw ng inyong kalooban? Isang kutob na may mali. Isang pakiramdam na hindi tama ang lahat kahit na sinasabi ng lahat sa paligid mo na nag-overreact ka lang. Ibahagi ninyo ang inyong kwento sa mga komento sa ibaba. Kwentuhan ninyo ako dahil hindi ninyo alam kung sino ang maaaring makabasa nito. Hindi ninyo alam kung sino ang maaaring nasa gitna ng kanilang sariling 10 minutong desisyon ngayon din. Ang inyong kwento ay maaaring maging babala na kailangan nila. Ang lakas na kanilang hinahanap. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, pakiusap, ibahagi ninyo ito. Dahil sa isang lugar diyan, maaaring may isang tao na nakakaramdam na sila ay nag-iisa, isang taong pinipilit na gumawa ng isang desisyon na labag sa kanilang kalooban. Ipakita natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Siguraduhin natin na gagawin nila ang tamang desisyon. Salamat sa panonood ng Twisted RT Stories. Kung gusto ninyong makarinig ng mas marami pang totoong kwento na magpapaisip sa inyo ng 2 beses bago magtiwala sa maling tao, mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. At tandaan, palaging magtiwala sa inyong kutob. Maaaring ito ang magligtas ng isang buhay